So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Ngayon ang magiging topic natin is all about sa mga signs. Okay? Naghanda ako ng 9 signs para masabi mo na dapat ka nang bumitaw sa isang relasyon. Okay? So yung pag-uusapan natin kung meron tayo dito mga subscribers na nakikiramdam na lamang sa kanilang relasyon, sa kanilang pagsasama, sana panoorin nyo yung mga tips na ibibigay ko, pakinggan yung mabuti at tapusin nyo hanggang dulo. Sigurado ako na baka itong mga signs na to is kagaya nyo, nararanasan nyo din at dapat na kayong bumitaw. So, huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay. If ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice na po pwede nyo kapulutan ng aral at pwede nyo rin i-apply sa inyong buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Okay? So, number one tips. Hindi nyo na naibibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Okay? So, itong mga kamamay, if ever na hindi nyo na po naibibigay, ibig sabihin, parang hindi nyo na po gusto yung mga bagay-bagay, hindi nyo na po willing na gawin ang isang bagay para sa inyong kapartner. So, ibig sabihin, hindi nyo na po naibibigay, wala na kayong gana para ibigay pa, pagka ganyan po ang inyong nararamdaman. Bumitaw na po kayo sa inyong relasyon. Kasi, hindi nyo na napapasaya ang bawat isa eh. Hindi nyo na naibibigay yung pangangailangan ng bawat isa. Although yung isa humihiling ng ganito, kailangan ko nito, kulang ako ng ganito, pero hindi mo siya naibibigay. And also vice versa, kapag ka nagdidemand ka na ng pangangailangan mo sa kanya at hindi niya na naibibigay ng partner mo, well, dapat ka nang bumitaw kapag ka ganyan. Kung nai-address mo na sa kanya yung mga bagay na kinukulang ka o yung mga bagay na kailangan mo at again, hindi pa rin niya naibibigay at wala siyang ginagawa. Mas inuuna pa niya yung ibang tao. Well, karapat-dapat ka nang bumitaw. Yun yung number 1 tips ko sa inyo. Kapag ka hindi niyo na po naibibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi ko sinasabi na ikaw lang yung hindi nagbibigay, pati yung kapartner mo. Hindi niya na rin naibibigay kung ano yung pangangailangan mo. So, karapat-dapat ka nang bumitaw kapag ka ganyan. So, number 2, paulit-ulit na lang ang pinag-aawayan nyo. Ayan. So, kapag madalas na yung away, yung saya, okay, yung saya minimal na lang, mas madalas palagi yung away, hindi nyo na napapasaya ang bawat isa, tapos lagi nyo pang inuungkat yung nakaraan. Although napatawad nyo na yung isa't isa, pero after a month, after 2 months, bigla nyo na lang uungkatin ulit ito or inuungkat ulit ito ng partner ninyo. Kapag ganyan, hindi po matatapos ang isang problema. Okay, kung uungkatin nyo ng uungkatin, kahit na napatawad nyo na at napag-usapan nyo na ito, tapos babalikan nyo at babalikan pa rin, promise, mahirap yan. Hindi kayo makakausad pagka ganyan. Siguro, mas maganda, sigurado ako, na mas maghanap na lang kayo ng mas mahal ninyo, mas aalagaan ninyo, mas ituturing ninyo. Okay? Kasi kung ganyan nga, paulit-ulit na lang, lagi na lang kayong babalik sa kung ano mang pinagawain nyo noon, hindi kayo mag-grow bilang isang nasa relationship. Okay? So, kapag palagi na lang kayo nag-aaway at pare-parehas na lang palagi yung dahilan ng pinag-aawayan nyo, sigurado ako mas magaling pang bumitaw na lang. Okay? So, number 3, nananakit na siya physical. Okay? Hindi man ikaw, pero siya. Hindi man siya, pero ikaw. Alam mo sa sarili mo yan. Okay? Alam mo sa sarili mo na nakakapanakit ka na. Pero may mga dahilan kung bakit natin ginagawa yung pananakit na ganyan. O yung iba naman, meron kang nagagawa na ayaw niya. Na kahit sabihin sa'yo na ayaw niya yung ganon, pilit mo pa rin ginagawa or vice versa. Kapag ganyan, kaunting bagay, nagagalit na lang siya. Kaunting bagay, mabilis siyang mag-init ang ulo. At yung sakit na binibigay sa'yo is hindi na tolerable or hindi mo na matiis. Huwag ka na magdalawang isip. Bumitaw ka na pagka ganyan. Kasi hindi na healthy eh. Sinasaktan ka na niya eh. Kasi totoong nagmamahal, hindi siya nananakit. Okay? Hindi siya nagbubuhat ng kamay. Pinag-uusapan yan. Pero kung sabi ko nga, nananakit na siya, physical. Okay? At nasasaktan ka na talaga. Hindi mo na natotolerate yung pananakit niya. Well, mas maganda, bumitaw ka na. So, number 4, palagi na lamang niyang sinisira ang tiwala mo. Okay? Kung napatawad mo siya sa unang pagkakataon, nakagawa siya ng kasalanan, pinatawad mo, pero paulit-ulit niya tong sinisira. Pinapatawad mo,
binibigyan mo ng tiwala, tapos mambababae na naman, gagawa na naman mga bagay na hindi makakaganda sa inyong relasyon. So kapag ganyan, paulit-ulit niya na lang sinisira yung tiwala mo. Mahirap din yan, mga kamamay. Okay? So, ang hirap kasi pagkatiwalaan ng isang tao kung paulit-ulit niya nang sinisira yung tiwala mo. Oo, sa unang pagkakataon talaga, pag sinira niya na yung tiwala mo, hindi mo na yun maibabalik. Pero kung mabait ka, talagang mahal mo siya, binibigyan mo siya ng pakalawang pagkakataon, okay naman yon. Ang hindi lang okay dito, bibigyan mo ng tiwala, sisirahin ulit niya. Para sa akin, kapag ka nagbigay ka ng tiwala ulit, although hindi pa ganun kabuo, pero pinagkatiwalaan mo ulit, sa pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon na sinira niya, kalas na, hanap na ng iba. Kasi wala kang panahon maging masaya sa taong yan. Hindi niya iniisip yung sarili mo, hindi niya iniisip yung nararamdaman mo. Okay? Wala siyang pakialam sa'yo, wala siyang pakialam kung masaktan ka, wala siyang pakialam kung anong maramdaman mo, masaktan ka man o ano, wala siyang pakialam. Ibig sabihin, hindi siya totoong nagmamahal. Hindi ikaw yung priority niya. Hindi ikaw yung gusto niya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan. Number 5, gusto kanyang baguhin. Okay? Ang tao kapag gusto kanyang baguhin sa paraang gusto niya. For example, ikaw ay isang Katoliko. Gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang palipatin sa isang relihiyon. Okay? So, pagka ganyan mga kamamay, hindi kanya tanggap bilang ikaw. Hindi kanya totoong mahal. Okay? Kaya ka lang niya minahal kasi gusto niya na lumipat ka sa kanila. Or gusto niya na maging ganun ka sa paraang gusto niya. Okay? Pinipilit kang baguhin. Okay? Kung meron kang ugaling ganito at ayaw niya ng ganun, pinipilit ka niyang baguhin. Tapos kung ano man yung ugali mong ganyan, mamaliitin ka niya. Kasi kesyo hindi raw tama yon. Kesyo dapat daw ganito ka. So kapag binabago ka ng isang lalaki o ng isang babae o ng inyong partner, ibig sabihin hindi ka niya tanggap. Gusto kanyang maging sunod-sunuran, gusto kanyang diktahan sa paraang gusto niya. Kaya kung ako sa inyo, if ever na meron kayong partner na ganyan, na hindi kayo tanggap, gusto niyang baguhin kung ano man yung kayo, okay? Kung ano mang ugali meron kayo, kung ano mang bagay na meron kayo, binabago niya, para sa akin, humiwalay ka na pagkaganyan. Okay? Number 6, napipilitan ka na lang manatili sa inyong relasyon. Okay? Parang nanatili o paanong napipilitan? Napipilitan ka na lamang kahit hindi mo na siya mahal. Napipilitan ka na lang dahil may mga anak kayo. Napipilitan ka na lamang dahil napapahiya ka sa mga magulang niya, sa mga relatives niya, sa mga kaibigan niya. Na kayo ganito, kayo ganyan. Kahit na nahihirapan ka, malungkot ka, hindi ka na masaya. So, napipilitan ka na lang makisama sa kanya. Kapag ganyan, wala na yung damdamin, wala na yung pagmamahal. Pwede mo naman siyang kausapin dyan. Pwede mo naman kayong mag-usap. Sabihin mo, hindi ka na masaya, hindi na siya yung kailangan mo. Okay, pares na lang kayo nagkakasakitan, hindi na healthy yung relasyon ninyo, masyado ng toxic. Pag-usapan nyo kapag ganyan. Kasi kapag ulit-ulit lang yan at hindi nagbabago, hindi nag-improve yung inyong relasyon, makipaghiwalay na kayo. Kasi parehas lang kayong mahihirapan. Parehas lang kayong nakikisama sa isa't isa kapag ganyan. Unang-una, kapag hindi ka na masaya, pinipilit mo na lang manatili. Hindi mo na maibigay yung saya, hindi mo na maramdaman, hindi mo na ma-feel yung love. Tumatagal lang, sayang yung panahon, maigsi lang ang buhay. So, piliin mo yung taong gusto mong makasama at yung taong makapagpapasaya sa'yo. Number 7, hindi na sa kanya masaya at sa iba mo na nararamdaman ang kaligayahan na kailangan mo. Kapag ganyan, mga kamamay, sabi ko nga palagi sa inyo, kausapin nyo na yung inyong partner. Okay? Sabi ko nga, kung hindi nyo na naibibigay yung pangangailangan mo, hindi niya na napapasaya yung ikaw, hindi niya napapasaya ikaw, at hindi mo na rin siya napapasaya, at sa iba mo na nakikita yung happiness na hinahanap mo sa isang relasyon, makipag-usap ka sa kanya, maiintindihan naman niya yan, mauunawaan naman niya yan, at kung ayaw niya talaga makipaghiwalay, babaguhin niya yan. Okay? Nakilala mo siya at na-inlove ka sa kanya dahil may mga katangian siya na gusto mo. Pag napag-usapan niya yon, napag-usapan yung dalawa yon, pwede naman niyang ibalik. Or sabihin mo na masyado na siyang malayo sa dating siya. So, pwede niyang ibalik yung sariling siya. Para sa ganon, manatili pa rin yung love, manatili pa rin yung pagmamahal. Napag-uusapan naman yan. And if ganun pa rin siya, hindi niya binabago yon, ito na siguro yung sign para bumitaw ka. Number 8, nagkukunwari ka na lang na masaya.
Eto marami sa ating mga kababaihan yung ganito. Kapag ka sila ay sinasaktan, especially yung kanilang damdamin or physical, nagkukunwari na lang silang masaya. Huwag lang makita nung iba na nalulungkot, huwag lang makita nung iba na nasasaktan. Nagpipretend na lang sila, especially yung mga babae natin dyan. Okay? Nagpipretend sila na masaya, okay lang sila, kahit na makikita mo, may mga pasa, may mga kurot, di ba? So, kapag kaganyan, nagkukunwari na lang kayong masaya at madalas na lang palagi yung lungkot at hindi na kayong umingiti. Okay, madalas na lang kayong umiyak gabi-gabi. So, sign na yan. Nababitaw na kayo kasi walang patutunguhan yan eh. Kasi ang isang totoong nagmamahal, hindi kanya kayang saktan, paiyakin o paluhain, di ba? Kung mapaiyak ka man niya, mapaluha ka man niya, that is a sign of tears of joy, okay? So, kapag kaganyan niya, mas madalas pang iyak ninyo kaysa sa pagngiti, maganda siguro dyan, humiwalay na kayo. Okay? And last, number 9, wala na siyang concern sa nararamdaman mo. Okay? Kung ano man yung kanyang ginagawa, it's either na ayaw mo, ginagawa pa rin niya, patuloy pa rin siya, kahit na siya ay pinagbawalan mo ng lumabas, diretso pa rin siya, hindi siya nakikinig sa'yo. Kapag kaganyan, mga kamamay, maganda siguro iwanan mo na. Kasi may mga bagay talaga na ikaw, isang babae ka o isang lalaki ka, na alam mo na hindi makakabuti sa kanya, kaya mo siya pinipigilan. Well, kapag ka hindi na siya nakikinig sa'yo, at yung mga desisyon na lang niya ang kanyang sinusunod, hindi ka na niya hinihingan ng opinyon. Base dito, maganda siguro hiwalayin nyo na. O maghiwalay na kayo or humiwalay ka na. Ikaw na mismo yung mag-voluntaryo na humiwalay. Kasi wala ka ng role, wala ka ng papel sa inyong relasyon kapag ka siya na lang palagi nasusunod. Siya na lang palagi nagdidesisyon para sa inyong relasyon, di ba? Okay, kapag ka ganyan, mahirap yan. Hindi yan masaya. Kasi siya na lang palagi nasusunod, wala ka ng kalayaan na magsabi, magdesisyon, di ba? At ang isang totoong nagmamahal, nakikinig yan. Nakikinig at nakikinggan niya muna ang suwestyon ng kanyang kapareha. Kaya mga kamamay, kapag kaganyan at hindi na nakikinig sa inyo, mag-isip kayo. Maganda siguro, humiwalay ka na kapag kaganyan. Okay? So, ilan lang yan mga kamamay sa aking mga simpleng tips na pwede nyong makuha at kapulutan ng aral at may apply sa inyong buhay pag-ibig. So, mga kamamay, if ever na hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Kung may katanungan kayo, pwede nyong ilagay sa comment section. And kung gusto nyo magpa-shoutout, ilagay nyo na rin. Hanggang sa muli. Paalam!